Yo, di pong gulat yun. Nandito tayo sa ating reaction video na kung saan nandito tayo sa channel ni Pinas News Insider. At ito na nga, nagka-personalan na. Loren Legarda, pinahiya si Remulla, BBM nilang paso ni Libiste umami na sa Davao. At yun, palala lamang, ito reaction video lamang. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Hindi. At yun, play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang tunay talaga na walang baho ang hindi alingasaw at hindi natutulog ang katotohanan laban sa kasinungalingan ng gobyernong ngagwa ni Marcos Jr. Dahil Congressman Kiko Barzaga at Congressman Eli San Fernando sa wakas hawak na ang mga matinding ebidensya ang mga listahan ng flood control insertion na tila siyang tatapos di umano sa mga kabulastugan ng gobyernong ngagba. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita mula sa source na ang balita ngayon, Libiste, listahan ng flood control insertion ipinasa na rin kay Kong Kiko Barzaga at Kong Eli San Fernando. Isang maikli ngunit makahulugang mensahe ang ibinahagi ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste sa pagsalubong ng bagong taon na agad umani ng atensyon sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa umano'y flood control projects insertion sa pambansang budget. Sa kanyang post, inihayag ni Libiste na hindi na lamang siyang may hawak ng listahan ng mga proyekto, kundi mayroon na rin umano nito sina Kong Kiko Barzaga at Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Mapayapang bagong taon sa inyong lahat. May kopya na rin pala sila Congressman Kiko Barzaga at Eli San Fernando, Kamanggagawa Party List ng listahan ng flood control projects insertion. Bagamat magaan ang tono ng pagbati, malinaw ang mensahe, palawak ng palawak ang saklaw ng kaalaman sa listahang matagal nang isinusulong ni Libiste na busisiin. Indikasyon na ang usapan ay hindi na lamang personal na isiniwalat ng isang mambabatas, kundi nagiging kolektibong issue sa loob mismo ng Kongreso. Ito nga mga insertion na to ng mga kabalits natin na dapat talagang mabusisi o talagang matignan ng maigi ito dahil nga malawak ang nagiging tila nga ba ang connection nga nito umanong korupsyon sa ating bansa na dapat itong mga insertion na to dapat lamang na tuluyan nga makita ang katotohanan sa likod ng mga umano'y ginagamit na pondo ng bayan nga At yun, tuloy pa natin. Pakinggan po natin, napakaganda nitong parte ng interview namin kay Libiste. Ito. Ito napakaganda nitong sinabi na ito. Isa po ako sa nagtanong nito at ito ay parte ng interview namin kanina. Haba ng interview namin sa kanya, 2 oras kalahati. Pero ito, magandang mapakinggan nyo. Napaka-importante nito. 4 na distrito sa bansa ay 0 ang allocable budget. 2 sa Davao City, 1 sa Davao del Norte, at 1 Sino ba yung mga nandun? Kasi Ayun, 2 sa Davao City, isa pang Davao basta. At saka sa Zamboanga. Congressman puro Davao Pulong, Ungab, Bebot Alvarez, at Kimer Olaso. Nako! Yung sa sinabi mo niyan, lalo manggagalaiti si Boying, lalo manggagalaiti yung mga Pinklawan, at higit sa lahat, lalo manggagalaiti yung mga BBM. Kasi gusto nila lahat ng bagay, kasalanan ng Duterte. Sila pala yung walang allocable budget. 4 lang. Kaya sabi nga niya, pati nanay niya meron. Pero ito, 4 lang. Bigyan niya, pambihira. Hindi nyo naman binigyan. Ako magugulat kayo siguro. Ako hindi ako nagugulat kung mangyari ito. Pero, malamang doon sa Cabral Files, walang korupsyon naganap sa Duterte. Karamihan nangyari on the 19th Congress. Meron man nung panahon ni PRRD, pero talagang nag 5 times, nag 10 times ngayong 19th Congress. At wala sa listahan
di umano ang Duterte. Kaya pipigilan talaga nila yung Cabral Files na yan. Kasi maraming mapapasama, tapos lalabas pa ang katotohanan patungkol sa Duterte. Hindi sila talaga nakakatanggap ng pera. Ayan nga, zero allocable budget. Pulong, anak. Diba? Tapos, Ungab, Alvarez, yung mga yan. Alam naman nating Duterte ang mga yan. So, ganyan ang kalakalabasan dyan. Pag Duterte ka, hala ka. Tapos, ang pagbibintangan nila sa confidential funds, Duterte. Kinukuripot na nga nila ang Duterte. Ultimo yung mga kaalyado ng Duterte, kinukuripot na. Yung panalo ng Duterte party list, youth party list hindi pinapasok. Kahit silang pinakamalaki ang boto, 3 upuan sa Congress, hindi pinapasok. Ganyan po nila gapitin ang Duterte. Tapos sila pa magkakaroon sa flood control projects. Tapos yung pinagmamalaki nila na confidential funds ni BP Sara na kung i-compare mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, barya. Matindi to. Sasabihin naman, Maka Duterte, hindi po, hindi ganun. Kasi yung listahan daw niya ng Cabral Files, may alam ng DPWH. Alam nila Vince Dizon. Alam ng marami. Pwede nilang i-counter-check. Nagtataka naman ako kay Boeing, bakit ayaw i-counter-check? If I'm not Yun. mistaken. At dapat lang ikumpirma ng DPWH, totoo ba ito o hindi? Yan. Kasi factual naman yan eh. Yes. Pangalawa, sa list of proponents ng insertions nandiyan din po. At kaya parang ikinalungkot ng ibang mga nag-i-interview na tinanong ako, meron ba si Duterte dyan? Sabi ko wala. Parang Ito kung- hindi yun yung sagot na gusto nilang marinig eh. Pwede mong sagutin o... Ito naman si Coach Oli, ang gulo, tanong ng tanong. O ano ang tanong mo? Sinasabi pa nga niya na wala sa listahan ng Duterte. Tinanong na daw ng ibang media yan. Wala daw sa listahan ng Duterte. Pasok ka ng pasok, Coach Oli. O ano man sagot mo? Ano man tanong mo, Coach Oli? Kung ayaw mo sagutin, okay lang. Pero dediretsuhin ko na. Andyan ba sa listahan si Congressman Romualdez? Nako, ayan. Halos buong 19th Congress Nak. ay nandun. Pero Sino lang wala? si Congressman Pulong, nasa 19th Congress, wala siya doon. Nako. Sira ang naratibo ng mga sip-sip puwet. Kain. Yun na nga, no, wala umano sa listahan pala ito nga si Pulong, no, na kung saan ito nga ang nagiging naratibo ng gobyerno nga umano ng Marcos, no, na kung saan tila nga ba umano may nagiging hindi no magandang amoy dito sa nagiging hakbang na to, no. At yun, tuloy ba natin? Tae ng mga pinklawan. Gagalit sila. Isipin mo, so karamihan dyan, nakapagnakaw. Hindi naman lahat nasa listahan magnanakaw. Pero si Pulong wala. Patay. Yun. Allocable niya, 0. Oh. DDS ka. Ito pa mga sino. Ito, So process of elimination. Pag hindi niya nabanggit, nandun. Kaya sinasabi ko lang naman yung nakalagay sa listahan eh. Baka So alam na natin, di ba? Sino ang nasa listahan ni Cabral Files? Cabral Files. Ako, alam na natin sino yung mga salarin. Posibleng salarin. Andyan sa flood control projects. dahil dito dapat maglagay na lang sila ng project sa kanila para masabi nila meron. Pero sa 2025 talagang wala. Pero kung ang nanay mo, nandoon ba? Sa... Halos lahat na-report naman na ng bilyonaryo. Ayan. Pati nanay niya nandun. Actually, ganito yan. Kahit naman nasa listahan ka, hindi ko alam bakit nang gagalaiti. Kasi pati naman daw nanay niya nandun eh. Pero ipaliwanag mo ng maayos, saan mo ginamit yung pera? Karamihan siguro dyan, baka mamaya, sa distrito, iba mo ginamit. Doon pa lang kaduda-duda, di ba? Halimbawa, taga Maynila ka. Ikaw ang kumuha ng kontrata sa distrito ng Bulacan. Bakit ka napunta ron? Or mga obviously, hindi nagamit ng mabuti yung pera. Kaya maraming triggered dito sa Cabral Files. As early as now, gaya na sabi ko, talagang ginigipit ito. Sa buong bansa, 4 lang ang district congressman na wala. Ito ngayon titingnan natin. Kung magtutugma ngayon, yung hawak nila na dokumento, tsaka doon sa hawak mo. Ngayon, ako... Kaya
eagerly awaiting tayo ano yung Yeah. official sagot. Kasi imposible na makaiwas sila sa tanong na yan. Yes or no lang factual. Yes. At hindi lang ako may kopya nito. Pati PCIJ na Meron na hindi naman DDS ang PCIJ. Diba? Oh, yan. So ito, maraming may kopya. Kaya nga, paano nila gigibain etong kay Libiste? So sabi pati PCIJ, hindi naman Duterte yun. Ano ba sinabi ng PCIJ? Sino ang pork barrel kings? Sige nga. Sino sinabi nilang pork barrel kings? Number 1, anak ng presidente, Sandro Marcos. Number 2, pinsan ng presidente, dating speaker Romualdez. Ah. Diyan pa lang. Akikita na natin. Inilabas ng PCIJ ito. Yes. Alam na to ng Very DPWH. So, tutugma. Ibig niya sabihin, tutugma yung yung Cabral files niya at saka sa PCIJ. Mag-iiba lang doon sa posible sa ombudsman kasi gagalit na eh. As early as now, nagagalit na. Ano pa nga yan? Galing nga sa kanila At hindi lang ako yung So nagsabi. bakit di pa nila PCIJ. ilabas? May i-verify. Yan, mapakaganda ng tanong mo. Eh, nagkakaalaman na pa eh. Para kang USB. Kaibigan natin yan si Cathy. Hindi pa nilalabas ni Cathy USB. Hindi kaibigan. Ba't di pa ilabas? Good question. Bakit nga ba hindi nyo pa ilabas yan? Actually, yung authenticate pa. sincerely, naawa ko kay Secretary Vince Dizon. Yun. Kaya yun ilabas. Dahil kay Vince Dizon. Naiipit. Kasi, Huwag ka maawa dun, sir. naiipit siya. Oy, Boss Dada, salbahay ka. Tumandaan na nga si Vince Dizon bigla-bigla na napasok sa DPWH. Nangayayat pa na tinubuan na ng uban. Hindi pa maawa talaga to si Boss Dada. Huwag ka tumawa, oh. Bakit siya Ang laki nga ng pinagbago ni Vince Dizon simula nang naupo bilang sekretary nitong DPWH na to na tila nga ba mas lalong tumanda itong Vince Dizon nga. At yun, tuloy pa natin. nagpapaipit? Hindi naman siya pwede magsinungaling. Kaya kung napansin nyo, mula nung namatay si Yumaong Yusek Cabral, hindi na siya nagpa-presscon. Yes. Tsaka napapansin ko kung parang yung usapan, pagkapapunta na doon, idinadivert niya eh. Medyo, parang makaiwas lang ba? Pero, So again, kung... maawa naman tayo sa kanya. Ayan, pwede. Napasimangot ako dyan, no? Maawa. Maawa kasi, alam niya eh. Alam niya si Ana, may access siya doon. Nasa DPWH secretary siya ngayon, di ba? Nilagay siya roon. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa taong bayan. Nagigets nyo? Maayos naman din ito. As far as I know, yung dati, natanggal, wait lang. Maayos to si Cabral. Ay, si Cabral, si Vince Dizon. Kaya lang, naipit siya roon. So, hindi naman siya pwedeng magsalita. Hindi rin siya pwedeng magsinungaling. Kaya nga, ito sasabihin ni Coach Oli. Pwede. Buti na nga ito si So maawa tayo sa kanya na manahimik na lang siya. Parang wala siyang alam. Ganun ba? Sila. Alam ko bakit tinanong ko yon? To emphasize. Yan. Yung style ko yan, tatanong ko para maliwanag. Maawa tayo sa kanya. Tumahimik na lang siya. Kayo ba? Anong sa tingin ninyo? Kayo naman tatanungin ko. Maawa tayo sa kanya? Tumanahimik na lang si Dizon? Since hindi naman siya pwedeng magsinungaling, hindi niya naman pwedeng ilaglag itong mga nasa files. O dahil ikaw ay empleyado ng Pilipino, dapat isipin mo yung taong bayan. Sabihin mo kung ano yung talagang nasa listahan. Huwag kang matakot dyan sa mga amo mo kung naglagay sa'yo. Dyan sa mga kaibigan mo sa gobyerno. Kayo, dapat bang magsalita si Vince Dizon? Nasabi natin eh. Ganda ng ngiti ko. Ang ganda. Nadiin natin Ganun eh. ba? Sinasabi natin eh. Okay. Kaya naman, puntahan natin tong next. Kaya naman, eto, pinost niya to. Ngayon niya lang pinost to. Okay, tapos na po yung interview namin sa kanya. Bibigyan ko kayo ng 2 linggo para sabihin ang lahat. Sasagutin ko ang lahat ng pagbubukas ng ang lahat sa pagbubukas ng Kongreso sa January 26. Kaya nga ayaw niya muna magsalita. Siguro ako sa tingin ko inaantay niyang magkamali. Diba? Nakikita naman natin ang dami na nga nagkakamali kasi
pumupuyok na sila eh. Wala pa yung listahan. Yung nagagalit, di ba? Parang, halimbawa, nasa isang kwarto kayong aircon Mhm. at may umutot. Sinabi ni Libiste, may umutot. Kasi naamoy niya ang baho. Mhm. Eh, ang daming pumuyok. Anong sinasabi mo umutot? Walang umutot. Wala namang umutot eh. May naamoy ba kayong mabaho na. Parang Ghost Projects, mabaho na. May mga nagagalit. Walang umutot. Di naman umutot. Magtataka ka, bakit kayo nagagalit? Eh, wala namang pasintabi mo. Pasintabi dun sa mga kumakain dyan. Ha? Ang gulo-gulo mo. Kutsoli kayo nalalaglag yung ano eh. Mhm. Oh. Wala. Bakit ba itong mga to nagagalit kung may sinabi si Libisting may umutot? Ba't kayo nagagalit kung may sinabi niya may umutot kung hindi ka naman umutot? Kaya lang, baka ikaw yung umutot o baka mamaya hindi ka lang umutot. Baka may tae ka na sa puwet. Di ba ganon? Ano ibig sabihin sa tae sa puwet? Hindi lang utot. Baka talagang sabog ang tae mo. Ibig sabihin, ganon na po kabaho. Nangangaalingasaw na. Umaalingasaw na. Oh. Kaya, nagagalit kay Libiste. Yan dami nagkakamali ngayon, no? Then sabi niya, hindi mo na siya magsasalita. Eto, nagbigay na ng taning. Sasagutin niya before January 26. And hopefully, ito nga challenge ko sa kanya kanina kung narinig ninyo. Sana hindi ka parang si Saldico. Bigla siyang nawala. Ang pagkakaiba lang ni Libiste kay Saldico, si Saldico, madumi. May nagnakaw din. Si Libiste, wala. Alam naman natin, itong pamilya nila, bilyonaryo na to eh. Hindi nga daw siya tumanggap ng bonus, yung MOOE, wala din siya. Sa madaling salita, yung on the side na pabigay-bigay galing kay speaker, di umano, na kung tawagin mo mang pork barrel yan, pork barrel o soft pork ang tawag nila dyan, wala siyang tinanggap. Mhm. Mahirap takutin yung ganyan. Bakit? Malinis eh. Siguro itong tungkol lang dito sa solar light na something, pero hindi di ba? Pansin nyo, bilyar tumahimik because of prime water. Mhm. Lumipat sa kabila. Eto, hindi mo madaling matakot. Di ba? Talagang mayaman eh. Walang korupsyon. Mhm. Hindi kasali sa listahan. Paano nila kokontrolin? So, gawan nyo na lang ng paraan, umamin na kayo. Ito lang masasabi ko. Kung talaga namang may nakuha ka at nasa listahan ka ng Cabral files, hindi ipaliwanag mo na lang kung talagang malinis ang iyong budhi at wala kang nagawa. Ba't hindi mo na lang ipaliwanag sa mo na gamit yung pera? Kasi, the more you attack Libiste, nagmumukha kayong guilty. Mhm. Oo. Kasi ba't nyo ina-atake? Naglalabas lang naman siya ng nakuha niya doon sa Cabral files. Ang lumalabas niyan, pag naglalabas ng katotohanan, nagagalit kayo. Hindi naman porket nasa listahan, masama na agad. Diba? Kung maipaliwanag nyo ng maayos, huwag kayong guilty. Diba? So, ako, antayin ko itong January 26. Yan ang challenge ko. Huwag ka sana magaya doon sa iba na pag napunta na sa national figure, nagbago na. Yung pumasok ng prinsipyo, lumabas na trapo. Huwag kang magaya kay Saldico, nagsalita para lang iligtas yung sarili, hindi na natin alam kung ano na ang deal nila sa government ngayon. Baka mamaya magkaroon ng deal ito si Boying, o si Marcos, o si Sandro, o si Romualdez patungkol kay Libiste, manahimik na naman ng taho parang bula. Mhm. Sabi ko, dare ko sa kanya, Yun lang. sana ito'y tapusin mo hanggang dulo. Mhm. Di ba? Oo. So, Dapat talagang tapusin hanggang dulo syempre yung mga isinisiwalat patungkol nga rito sa flood control na to. Hindi kagaya na patuloy lamang nababayaran tila nga ba ay natatapalan ng salapi. Kagaya na lamang sa mga nagiging mga pahayag ni Saldico na kung saan bigla na lang ito nanahimik na may something o may hindi magandang naaamoy ukol nga sa nagiging hakbang o galaw ngayon ng isang Saldico
At ito nga inilalaban no, ni Libiste, dapat nga magtuloy-tuloy at hindi umano mahinto ito. No? At yun, tuloy pa natin. Ulitin ko, hindi ibig sabihin nasa listahan kayo, masama kayo. Kaya huwag muna kayong magalit. Paliwanag nyo na lang. Kayo ba? Mas naniniwala kayo sa listahan nitong si Libiste? Na Cabral Files? O yung hawak ng ombudsman? Kung sakaling hindi magkaparehas. Ayan, next topic po tayo. From Boying galit na galit, puntahan naman natin yung kapatid. O talagang todo defense sila, ha? Di ba? Si Boying, di umano. Ha? Pinagtatanggol. Yung nasa listahan. Eto naman, todo tanggol naman kay Bongbong Marcos. Pakinggan natin. Base DILG Secretary John Vic Remulla na pawang kabulaanan lang ang ibinabatong aligasyon na si Pangulong Bongbong Marcos ang utak ng flood control scandal. Sa programang Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Remulla na ang SONA ni PBBM ang nagtulak sa administrasyon sa tamang direksyon. That is totally false. Ayun masasabi ko with no doubt in my mind and my heart and all what I've seen, it is not true at all. Kaya naman kayo, unang pagkakataon to ng presidente ay humarap sa tao at sinabing mahiya naman kayo. So, ang sinasabi dito ni John Vic Remulla, ito si Secretary John Vic Remulla, na hindi totoo yung sinabi ni Chavit Singson dahil si Bongbong Marcos pa nga ang nagsabi, mahiya naman kayo. So, sa madaling salita, nasa isang GC sila ni Claire. Bakit nasa isang GC? Pareha sila eh. Ha? Hindi guilty ang presidente dahil siya nga ang nagbukas nitong flood control projects. Siya ang nagsabi, mahiya naman kayo. Siya ang nagsabing paiimbestigahan yung flood control projects. Kaya hindi totoo na involved siya doon sa Nakawan, dyan sa flood control projects, dyan sa Nakawan, dyan sa ghost projects. Pareha sila ng litanya ni hindi ko alam kung ito si John Vic kasi may sinasabi na merong 5 na nasa Cabral Files, nasa listahan, na kinabang din. Hindi ko alam kung kasama dyan si Claire, antayin na lang natin, and kasama rin si John Vic, o kasama si Boying, antayin natin. Pero to continue, iisa, di ba? Iisang kanilang litanya. Teka muna, hindi ganun. Dahil, kung sasabihin yung hindi involved ang presidente dyan sa Nakawan dahil siya lang ang naglabas, napakababaw naman nun. Napakababaw na, yan lang ang pagtatanggol. Yan lang ang punto ng isang abogado na si Claire. Naginaya naman, o di ko alam, baka siya nagsimula, siya ang ginaya ni Claire. Naginaya naman, di umano, o ni John Vic. Diba? Pero ang babaw. Kasi yan yung gina-explain ko eh. Hindi porkit ikaw nagsabi kasi tandaan nyo po, ipinagmalaki ni Bongbong Marcos yung flood control projects. Sabi niya, 5,100 flood control projects. Pagkatapos, bumaha. Again, uulitin ko doon sa mga hindi pa nakapanood sa akin. Sinabi ko yan, hindi ko makakalimutan yan dahil pagkatapos ipagmalaki ni BBM, yung flood control projects, kinabukasan binaha, we were at Davao that time. It was before the siege. Kaya alam na alam ko hindi ko makakalimutan yan. Nung bumaha, tapos patuloy ang baha for 1 year in the Philippines or so, ang palusot ni Bongbong, andyan ang flood control projects. Pinagtanggol niya, andyan. Ano, di ba naalala niyo yun? Na-overwhelm lang. So pinagtanggol niya. Tapos nung hindi na niya talaga mapagtanggol kasi kaliwat kanan na ang baha, nangangamoy na yung baho ng tae nila, nangangamoy na yung baho ng kanilang kagaguhan, saka lang siya nagsalita. So hindi mo pwedeng i-defend ang presidente dahil siya ang nagpaano. Hindi. Trinay niyang itinago ito. Dahil ipinagmalaki niya. Nung umamoy na, hindi niya na kayang ipagtanggol, dumistansya na siya. Inunahan niya na ng banat. Kaya hindi okay lang to si John Vic, hindi naman abogado to. Pero to si Auntie Claire, abogado. Pambihira. Ganyan niya lang sasabihin na walang ginawa ang presidente. It's impossible. I don't even believe that the president is part of it. In my opinion, the president is one of the masterminds. Naming them Na
Inaano nyo talaga nilagay niya sa posisyon yung gobyerno para i-correct ang sarili niya. And it's never happened that way before. Ito ang sagot ni Remulla sa mga paratang ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, partikular na sa umano'y kaugnayan ni PBBM. Alam mo, sinasabi nila na hindi nangyari, hindi ginawa ng ibang presidente yan. Yung isinawalat yung tungkol sa ghost projects. Eh wala naman. Or kung meron man, sabi nga ni Libiste, hindi ganun katindi. Yung ngayon matindi, 5 times, 10 times. Makikita nyo naman sa budgetan eh. Diba? Yung nangyari noon, pinakamalaking budget, mas malaki pa sa Department of Education, yung DPWH. Sa maanomalyang flood control projects, matatanda ang inakusahan din ni Singson ang Pangulo na may paboritong contractor sa Ilocos Norte. Nagsimula ang iringan ng dating magkaalyado simula ng isnabin umano ng Pangulo, si Singson. Alam mo, yan ang dapat nila sabihin. Bakit may paboritong contractor yung presidente? Sila na. Ang contractor nila dyan sa Ilocos Norte. Sa katunayan, yung Diskaya, isa sa mga contractor nila. Di ba? Eh ano sinabi ni Libiste? Sa pangatlo po yan, Saldico, tapos yun yung isang Garjola, Garjola, tapos itong Diskaya. O, di ba? Ba't hindi yun nasabihin nyo? Hindi namin paborito yung contractor na yan. Hindi wala dalagang dumaan yan sa proseso. Doon nyo ipaliwanag. Punta po tayo sa detalye, wag yung ganyan. Yung paliwanag nyo, siya lang ang naglabas. Kalokohan. Si Singson, bagay na hindi nagustuhan ng dating gobernador, lalo't pinili niya raw na tulungan ang mga Marcos noong 2022 elections. Dagdag ni Remulla, ilabas daw dapat ni Singson ang pruweba sa kanya mga aligasyon. Dahil sa ngayon, lumalabas umano na puro salita lamang ang dating gobernador. Naghahanap siya ng ebidensya. Hindi ba nilabas niya? Hindi ka ba nakikinig nung interview? Nilabas niya, eto ang mga contractors niya, may numero. Hindi ba? Nagkakamali ba ako ng pagkakaalala? Dito nga no, mga kabalits natin, no, grabe yung nagiging sagasaan ngayon sa mga umano'y pagsisiwalat ng mga patungkol sa flood control. At ito nga si Chavit ang isa sa patuloy nga na bumabangga dito nga no, sa gobyerno. At may mga sinisiwalat nga ng mga katiwalian umano at may mga hawak umano nga mga ebidensya na maaring tuluyan nga makakapagdiin no, sa talagang malawakang korupsyon dito nga no, sa DPWH o dito sa flood control scandal nga no, mga kabalits natin at yung mga umano'y mga nangyayaring hindi maganda sa ating gobyerno ngayon. At tuloy pa natin. Kasi nangingi sa ebidensya eh. Doon naman sa presko ni Chavit, may detalye. Ito yung mga pangalan ng contractor niya. Ito yung mga amount. Ano mang gusto mong klaseng ebidensya pa? Samantala, hindi rin itinanggi ni Remulla na may pondo pa para sa flood control project sa 2026 General Appropriations Act. Pero, konting-konti lang daw ito. Nakalaan ang maliit na porsyento ng budget na ito para sa flood-prone area sa bansa. Una na rin sinabi ng DPWH na ang mahigit 2 bilyong pisong budget allocation sa flood control ay para sa repairs and maintenance ng mga naunang mga proyekto noong mga nakaraang taon. Bagaman hindi na... Pero na ba talagang, ako kasi ako dito sa hindi ko maalala eh. May nangyari na ba na ang secretary ay magkapatid? Yung isa naging SOJ, tapos si John Big. Kasi ngayon, ginawa namang ombudsman. Favorite mo, Bongbong, mga Remulla? Ano meron na Remulla? Ako nagtataka lang eh. May isipin ko, ano meron Remulla na sobrang paborito mo sila? Dalawang nakaposisyon, magkapatid. Matataas ang posisyon. Ano kaya meron ang Remulla? Island Cove kaya? Hindi ko alam. Bakit? Yeah. May todo tanggol sila. Pareha silang magkapatid, todo tanggol. Na parang napakalinis ng presidente, walang gagawing masama. At lahat ng kumontra sa Duterte napakadumi. Ganun po ang lumalabas. Natupad ang December promise ng administrasyon para magpakulong ng mga malalaking isda. Sigurado raw si Remulla na uusad ang mga inihahandang kaso ng ombudsman. Yeah. Sigurado daw si John Big na uusad ang mga kaso sa ombudsman.
yung pangako nga ni, maraming walang Merry Christmas. Maraming malaking tao makukulong. Wala naman, si Diskaya lang. Malaking tao ba yun? Kasi kahit kontraktor yan at nangurap yan, makakakurap ba yung kontraktor na yan nang walang basbas ng nasa ibabaw ng isang congressman or kung sino man? Meron yun. Pareha silang nagnakaw. Most probably, mas malaki pa ang nakaw kung congressman man yun. Ba, imposible naman. Yeah? So, hindi yan ang hinahanap ng taong bayan. Meron talagang makulong na malaki. One of the masterminds, Bongbong. Ewan ko kung kaya mong di ipakulong ang sarili mo, di umano. Pero, sa madaling salita, ampaw ang mga pangako nito si Bongbong Marcos. Parang ganito lang po yung mga kababayan. Pag wala ng tiwala ang taong bayan sa liderato, it will soon fall apart. Babagsak ang ekonomiya, magkakagulo, mawalan tayo ng sistema. Kasi ganito, halimbawa, may nangutang sa yung tao. Pinautang mo, hindi nagbayad. Nangako, magbabayad ulit. Pautangin mo ulit. Pinautang mo ulit. Hindi ulit nagbayad. Tapos nangako magbabayad. Pinautang mo ulit. Kasi ganyan nangyayari kay Bongbong. Pangako ng pangako na hindi nangyayari. Darating ang time, kayo pang-apat, uutangan kayo ulit nang hindi pa nagbabayad sa inyo, pautangin nyo. This is a serious question. Mukhang joke siya, pero ito ang nangyayari. Wala ka ng tiwala dun sa nangungutang sa'yo. Palakihin natin to. In a bigger scale. Pag walang tiwala ang taong bayan sa presidente, because how he handle yung utang, o kunwari yung utang, or how he handle the problem of ghost projects, wala nang tiwala. Magulo po ito. Maraming lalayas kasi babagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi, kayo, kung nangungutang, hindi ka na pauutangin. Kasi puro ka pangako, animal. Malaking problema natin. At yun nga mga kabalits natin, no, yung ilang mga naging tampok dito nga no, sa Pinas News Insider na kung saan patungkol nga dito no, sa pagsisiwalat no, ni Libiste at patungkol sa nagiging mga paratang din ni Chavit Singson nga na kung saan patuloy na talagang etong gobyerno natin nais ungkatin ang katotohanan sa likod ng mga umano'y mga nagaganap na hindi maganda lalong-lalo na patungkol nga sa mga korupsyon o itong flood control scandal maisiwalat ang umano'y totoo at maaaring maging kalutasan kung sino ba talaga umano ang pinaka punot dulo o talagang nakikinabang dito sa pondo ng ating bayan na dapat lamang na tuluyan nga mabigyang hakbang at mabigyang tugunin na itong problema ngayon ng ating bansa, itong malawakang korupsyon. Lalo na sa flood control scandal ngayon na talaga namang nangangamoy sa buong bansa natin. No? At yung iba pang mga patungkol, mga pahayag at mga pagtugon dito at kayo na lang bahala nga magkomento paano na naisip ay komento patungkol dyan. At yun muna siyempre nagpapasalamat tayo sa patuloy niyo pagsubaybay at patuloy niyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At siyempre nagpapasalamat tayo dito sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalits. At ito muli ang inyong Kadipunggol hanggang sa muli nating pagkikita.